Kauumpisa pa lang ni Sarah sa kanyang unang set ay napunanan niya si David sa isang sulok ng music lounge. Kahit papaano ay humupa na ang kanyang galit dito, ngunit hindi pa siya handang patawarin ito. Bago matapos ang set na iyon, ay pinapalitan niya sa pianista ang huling piyesa. Nagtataka man ay hindi na ito nagtanong pa at sinimulan ng tipahin ng awit. Kitang-kita niya nang mapayuko ang binata matapos marinig ang unang linya ng kanyang kanta. Nang mag-angat itong muli na mukha, ay matatalim na sulyap ang kanyang ipinupukol sa gawin nito. Nagtataka siya kung bakit nag-aaksaya pa ito ng panahong pumunta roon. Samantalang pagkatapos ng mga naganap sa kanila nitong isang linggo ay hindi na niya inaasahan pang magkakaroon ng kahit na civil na pakikitungo sa pagitan nila. May sakit na hatid sa kanyang puso ang isiping hindi pagmamahal ang katapat ng kanyang damdamin sa binata. Tama nga si Luis, mahal niya si David, kaya gayon na lamang kasakit sa kalooban niya ang proposal nito. Kaya mas masakit ang dating sa kanya ng pagbibintang nito. Anong saklap naman niya at ang una niyang natutunang ibigin ay isang taong hindi yata marunong magmahal. Dapat siguro ay kalimutan na niya ang lalaki upang hindi na siya patuloy pang masaktan at makakalimutan niya lamang ito kung hindi na niya makikita at makakasama. Ang mukha ni Luis nang papasukin si Sarah ng assistant nito sa private office. Sinenyasan siya nitong maupo. Ano ang ibig sabihin ng letter mong to? Bungad nito, gaya ng nabasa ninyo. Aniyang napayuko dahil hindi makatwira ng pahayag niya sa liham. Don't you realize, Sarah, na pumirma ka ng kontrata sa Superstar Company at kasama sa pinirmahan mo na ipopromote mo ang album within a specified period of time. Nag-uumpisa pa lamang tayo sa pagpopromote ng inyong album. Now you're quitting? Ano ang dahilan? Ano ang sasabihin niyang dahilan dito? Na mahal niya si David at patuloy lang siyang masasaktan kapag nakikita niya ang pagkukunwari nito sa pagiging sweet sa kanya tuwing magpe-perform sila. I'm sorry. I can tell you. Pero bakit? It's too personal. Saglit itong nanahimik. Dahil ba sa ginawa ko sa'yo? Huwag kang mag-alala. Marunong naman akong tumanggap ng pagkatalo. Makaaasa kang hindi na kita gagambalain pa sa aspetong personal mo. No. Hindi ikaw ang dahilan. Hindi ko lang talaga pwedeng sabihin na pabuntong hininga ito. May binubuo ng plano ang kumpanya para sa susunod mong album at kani-kanina lamang, I was informed that your launching album hit gold record in barely 3 weeks. Bakit kailangan nating sirain ang magandang nasimulan ng career mo? Sasayangin mo ba ang pagkakataon samantalang there are many aspiring singers out there who would give everything just to be in your shoes? I know. At gusto ko rin ang sinasabi mong pagkakataon, but I can't deliver anymore. Hindi pa ako ganoon katibay para umiti sa lahat ng manonood when I'm weeping inside. Pero bakit nga? Ano ang dahilan? Iling lang ang isinagot niya rito. If you would insist dyan sa pasya mong yan, walang magagawa ang kumpanya but to take legal action against you. Do what you think is right. Tumayo ito sa kinauupoang swivel chair at umikot para mapaharap sa kanya. Kung sasabihin mo lang sa akin ang dahilan mo, matutulungan kita para hindi na umabot pa ito sa korte, Sarah. I wish I could, but I can't, Luis. Maraming salamat na lamang sa lahat. Pagkagaling sa opisina nito, ay tumuloy siya sa condominium unit ni Angel. Inihinga niya rito ang lahat ng pagpapagulo na iniisip niya. Nauunawaan ko nararamdaman mo, Sarah. Pero paano na kapag idinamanda ka ng Superstar Company? Breach of contract ang magiging kaso mo. Hindi ko alam. I guess I have to ask for amicable settlement at bayaran na lang sila ng lahat ng savings ko at ilang properties na naman ako kina lolo. Hibang ka ba? Sasayangin mo lang ang lahat ng pinaghirapan mo pati na rin ang iyong mana?
But what can I do? This is all too much for me. Look, pwede ka namang humingi muna ng bakasyon sa recording company. And I am positive that by the time natapos na ang bakasyon mo, mas makapagdidesisyon ka na ng maayos. Ang hirap kasi niya ngayon ka lang natutong magmahal kaya hindi mo alam kung paano i-deal ang nararamdaman mo. Salamat at naririyan ka. Nauunawaan mo ako. Para namang hindi mo ako kaibigan kung magsalita ka. Pagkway ng ngiti ito ng may kalokohan. Akalain mo nga naman, oh. Asar na asar ka doon sa tao noon. Tapos, ito pala ang nakatakda mong maging first love. Ikaw talaga? Parang tuloy gusto ko nang bawiin ang mga sinabi at magpapasalamat ko sa iyo kanina. Pasaway ka? Pinagagaan ko lang ang loob mo. Ikaw rin. Minsan, nakakabaliw ang pag-ibig. Habang pauwi si Sarah ay napatuon ang pansin niya sa sasakyan sa kanyang unahan. Hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang Ferrari ni David. Naalala niya ang sinabi nito ng minsan. Doon din sa subdivision na yon ito nakatira. Ngunit ang pinagtataka niya ay nang lumiko ang sasakyan sa gate ng malaking bahay na katabing-katabi ng kanilang bungalow. Kapitbahay na naman pala niya ang binata. Talaga yatang hindi siya makakalayo sa anino nito. Umiiwas siyang makasama ito sa pagkanta, iyon pala ay naroroon lang ito sa tabi niya. Talaga nga yatang mahusay magbiro ang tadhana, lalong nakabigat sa loob niya ang natuklasan. Anong sabi ninyo? Nag-quit na si Sarah sa team-up namin? Gulat na tanong ni David sa mga kaharap. Kasalukuyan siyang magkakape sa kantin ng superstore kasama sina Luis at Tito Marky. Oo, kumpirma ni Luis. At walang magagawa ang company but to sue her for breach of contract. Baka naman may alam ka sa dahilan niya. Ani Tito Marky. May ideya siya sa dahilan ng dalaga. At masakit sa kanya kung totoo ngang iyon ang dahilan. No, wala naman siyang nababanggit sa akin. Kaila niya. Subukin mong kumbinsihin siya na magbago ang desisyon. Sayang ang husay ng batang yun. At sa pagtanggap sa kanya ng publiko, she's a superstar in the making. Pero Tito Marky, kung ngayon pa lang ay ganyan na ang kahinaang ipinakikita niya, baka mamroblema lang ang kumpanya sa kanya in the future. Saad ni Luis. Hindi naman siguro. Kaagad niyang sagot. Hindi ganoon ang pagkakakilala ko kay Sarah. Matagal na raw siyang kumakanta pero wala pa siyang pangit na ipinakita. Hayaan ninyo at kakausapin ko siya. Susubukin kong kumbinsihin siya na huwag nang ituloy ang pag-alis. Iyon nga palang mga komposisyong isusunod natin sa unang album. Nakagawa ka na ba? Tanong sa kanya ni Luis. I'm sorry pero wala pa rin akong nagagawa. Maraming problemang dumarating sa akin ngayon at hindi ako makapag-concentrate sa pagko-compose. I guess, ibigay na lang muna ninyo sa ibang kompositor ang proyektong ito. Gusto ko na rin ituloy ang bakasyon ko sa Las Vegas. Hinihintay ko nga lang na matapos ang promotional period ng album namin ni Sarah at pagkatapos ay lilipad na ako tungo roon. Ganoon ba? Sayang. Kayo pa naman ang may magandang touch sa masa ngayon. Wika ni Tito Marky. Maaari pa ho naming ituloy ang team up pagbalik ko. Hindi naman ako magtatagal roon. Pagpapalubag loob niya rito. Ang totoo ay alam niyang hindi napapayag pa si Sarah na magkatrabahong kasama siya. Sinira na niya ang tsansang iyon at gaano man siya magsisi ay hindi na iyon mabubura pa. Kamusta na nga pala ang papa mo? Okay na siya. Nakalabas na sa ospital pero kinakailangan mag-undergo siya ng therapy. He suffered speech impediment at have paralyzed ang kanyang katawan. But he shows great improvement every day. Mabuti naman pala kung ganun. Tumayo na silang tatlo upang bumalik sa opisina. Luis, maaari ba kitang makausap nang tayo lang dalawa? Aniya na naglalakad na sila sa hallway. Sure, doon na lang sa private office ko. Medyo personal ang itatanong ko pero sana ay masagot mo. Importante lang para sa akin na malaman ko. Pagbubukas niya nang nasa opisina na sila nito. Okay, ano ba yun? Tungkol kay Sarah. May unawaan na ba kayong dalawa?
Tumawa ito ng mapakla. How I wish to God na mayroon nga. Whatever chances I had, ay nawasak na noong makita mong hinalikan ko siya. I should have thought better nang ipagpilitan ko ang aking sarili sa kanya. Iyon lang ang gusto kong malaman. Salamat. Wait, David. Mahal mo rin ba siya? Malungkot siyang ngumiti at tumango. Oo, pero napakalaki kong pasaway dahil hindi ko naingatan ang pagmamahal na iyon. I was a bitter man, and in the process, nang dahil sa mga negatibong paratang ko sa kanya ay kinamumuhian na niya ako ngayon. Pareho lang pala tayo ng kapalaran sa kanya. Tama ka, but at least, kinakausap ka niya. Samantalang ako, kung magagawa lang siguro niyang gawin akong bula at maglaho na lang bigla, ay ginawa na siguro niya. Hindi malaman ni David kung itutuloy pa o hindi ang pagpindot sa doorbell ng bahay ni Sarah. Daig pa niya ang isang teenager na ngayon palang unang aakyat ng ligaw. Kabadong-kabado siya dahil baka hindi siya papasukin ng dalaga sa bahay nito. Sa huli ay nagpasya siyang lakasan ng loob at pindutin na ang button. Ilang saglit pa ang lumipas at bumukas na ang pinto. Magandang araw sa'yo. Pwede ba akong makatuloy? May gusto lang akong sabihin sa'yo. Nanatili namang nakatayo lang ang dalaga at walang kaemo-emosyon na mukhang nakatingin sa kanya. Please lang sana, Sarah. Importante ang sasabihin ko sa'yo. Nangangako akong hindi kita hahawakan man lang. Pakinggan mo lang ako. Please? Alam niya nagdadalawang isip pa rin ito, subalit pagkaraan lang ng ilang pang sanglit, ay pinatuloy rin siya nito sa loob. Lakas din ang loob mo, no? Na magpakita pa sa akin after what you did? Sa wakas ay nagsalita rin ito nang nakaupo na sila sa living room. Punong-puno ng galit ang bawat salitang binibigkas ng dalaga, kahit na marahan at mahinahon lang ang tinig nito habang nagsasalita. Tinapangan ko na nga lang ang loob ko dahil wala na akong makitang ibang paraan para makabawi man lang kahit bahagya sa mga atraso ko sa'yo. Sabihin mo na ng madali ang kung ano mang sasabihin mo at may klase pa ako. Gusto ko munang sabihin sa'yo na sana maniwala ka man. At kung hindi man, ay nagsisisi ako sa mga ibinintang ko sa'yo. I know now they aren't true, and I am much sorrier that I took you for the kind of woman you are not. I'm so sorry, Sarah. Humalokip-kip lang ang dalaga at tiningnan siya. Tingin ni Katiting na paniniwala sa sinasabi niya ay wala. So, you expect me to forgive you? No. Alam kong napakabigat ng kasalanan ko sa'yo para mapatawad mo. Gusto ko lamang mabawasan ang bigat na nararamdaman ko sa puso ko. Blanko ang ekspresyon nito nang tignan niya. Di mo na kailangang umalis pa sa superstar. Alam ko namang ako lang ang dahilan kaya mo gustong mag-quit. Ako na lang ang aalis. Ayaw kong maragdagan pa mga inconveniences at perwisyong naidulot ko sa'yo. Nagpaalam na ako sa kanila na itutuloy ko na ang nabinbin kong trip sa Las Vegas. Bakit mo ginagawa ito para sa akin? I was hoping you wouldn't hate me so much, that you wouldn't treat me as if I don't exist at nag-ipon muna siya ng hangin sa puso. Kung maaari nga lamang napagilin muna niya ang sandali para magtagal pa ang pag-uusap nila nito. Alam niyang pagbaba niya sa katahanan ng dalaga ay wala na siyang pagkakataon pang muli na makita ito. Tinitigan niya ito na ang lahat ng kanyang nararamdaman ay nakalarawan sa kanyang mga mata. I've just realized, natalo ako sa mga nasabi ko sa'yo pero sana maramdaman mo na totoo lahat ng pinakita ko sa'yo. May nais pa sana siyang sabihin, ngunit naudlot iyon na makita niya ang bahagyang pagtaas ng isang kilay ng kaharap. Magpapaalam na ako, Sarah. Tumayo na si David sa akin na uupo ang sofa. Tumayo na rin ang dalaga at inihatid siya sa labas. Can I kiss you goodbye? Hindi ito umimik. Please? Hindi pa rin ito nagsalita, subalit bahagyang lumapit siya sa dalaga. Hinawakan niya ng marahan sa baba si Sarah at iniangat ang mukha nito hanggang magtama ang kanilang mga mata. Pagway, unti-unting bumaba ang kanyang labi sa dalaga. Maingat at may paggalang ang halik na iginawad niya rito. Dampilang halos. Naguhumiyaw ang puso niya na yakapin ito, ngunit wala na siya ni katiting na karapatan. I love you.
Wika niya bago ilayo ang sarili sa labi nito. Mabibigat ang hakbang na nilisan ni David ang tahanan ng dalaga. Naiwan naman na tuluyang pumatak ang luha sa mga pisngi ni Sarah. Tanda na nasasaktan nito sa nangyari sa kanila ni David. Hanggang saan ang kayang tiisin ni Sarah para sa binata? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.